31, ano sir? 31. Salamat po sa men na ito, lingkod ng Panginoon, na ginagamit ng Panginoon sa Baguio. At ngayon ay may pagkakataon po na makasama natin at mapakinggan natin. Kaya nga po, wala po munang lalabas. Lock na po ang ating pintuan. Wala na po munang iihi. At wala po munang mag-iingay at maglilikot. At makinig tayo ng salita ng Diyos. Pastor of Christian Bible Baptist Church, PMA, Pastor Ronnie Harpini. Amen. Thank you po sa ating lahat. Sige, tuloy-tuloy na po tayo. Hindi. Sige po, napakasaya sa simbahan. Di po ba? Wala nang mas masaya. Sige po, habang po nakatayo lahat, buksan po natin ating mga Biblia. Dito po tayo sa Proverbs chapter 16. Verse number 3. Alam nyo, ganda itong tema natin. Year of Commitment. Commit to grow. Amen? Yan. Okay, so verse number 3. Proverbs chapter 16 in verse number 3. Yan. Okay, nandiyan na po ba kayo? Amen. Okay, babasahin po natin ito sabay-sabay. Verse number 3 lamang po. Muna. And then pupunta tayo doon sa Book of Psalms. Yan, okay, nandiyan na kayo. Ayan, alright. Sabay-sabay tayo. Everybody rin. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Wow, ganda niyan. Dito po tayo sa Psalms, chapter 92. Verse number 12, please. Ganda po nito. Okay, sabay-sabay ulit tayo hanggang marating po natin o maabot natin yung verse number 14. Sabi po dito, everybody read. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. Wow. Sama ko po yung verse number 15. Sabi dito, to shew that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Yan, napakaganda po. Pag-usapan natin ngayong gabi is the power of commitment in our growing. The power of commitment in our growing. Alam nyo ba na napaka-powerful po yung pong ating mga commitment at wala po tayong gagawin na commitment na hindi po ito konektado sa ating paglago. Opo. At pag kaya po ay mai-connect po natin sa ating paglago, sasabihin ko po sa inyo, it's very powerful. O, may gagawin po talaga sa ating pong buhay. Opo. Sige po, tayo po manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa revival po dito sa Victoria Mission, sa pangunguna po ni Pastor Louie. At salamat, Panginoon, sa ang kanyang pamilya at sa mga anak niyo po na ginagamit po dito. I-bless niyo po sila at patuloy na lumagub sila, Panginoon, sa pananampalataya at maging kagamit-gamit po sila, Panginoon. Lalo na po sa aakay ng kaluluwa. At muli, ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na makapagayag po ng inyong pong mga salita. Give me wisdom, O God, habang binibigay ko po ang inyong mga salita sa inyong pong mga mahal na anak, Panginoon. Salamat din po sa aming mga bisita. At iniling ko po at pinagkakatiwala ko po sa inyo ang aking sarili
at ganoon din po ang pakikinig ng bawat isa. Patawad po sa aming mga kasalanan in Jesus' name. Amen. Sige po, pwede na po po. Now, ganda po yung ating pong pag-usapan sapagkat kagabi po, of course, narinig na po natin ating mga mahal na pastor at narinig niyo po sa kay Pastor Louie at kasi ito pong tema natin for the whole year. Ano po? Ang ganda po, Year of Commitment. Opo. Kasi po, alam niyo po, napakaraming mga anak ng Diyos nagsasabing Kristiyano, makinig po, anak ng Diyos na wala pong commitment sa Panginoon. Hindi mo tama yon, hindi po maganda. Pero may i-enjoy nyo po yung buhay ninyo natin pagka nagkaroon po tayo ng commitment. Sabi nga natin, pag sinabi natin commitment or commit, it means to carry into action deliberately. Deliberately. Ibig sabihin, meron kang dadalhin na kinakailangan you must put into action deliberately. Ibig sabihin, sasadyain mo, gagawin mo ito. Yan po ang ibig sabihin ng commitment. Ibig sabihin, ay sasadyain mo na gagawin, kusa mo na gagawin, uuobligahin mo yung sarili mo na gawin yung isang bagay. Like for example, okay, halimbawa ako po, nag-commit ako, gumawa ako ng commitment ko na mag-soul winning ako. Mag-share ako ng gospel. So anong gagawin ko? Kinakailangan gawin ko ito, I must put into action. Deliberately. Ibig sabihin, sasadyain ko ito, gagawin ko ito. Bakit? Kasi ginawa ko ito na commitment ko sa Diyos. Honestly, mga kapatid, I've been doing that, soul winning every day by God's grace. Magti 13 years na po. Wow. At napakasarap. Supplement ko yun. Physically, may mga supplement tayo. Pero, kailangan din natin yung supplement spiritually. At gawin yung supplement ninyo spiritually, yung mga commitment ninyo sa Panginoon. Nakikinig ba tayo? Amen? It's time to listen, not to sleep. Opo, huwag po kayo matulog. Mamaya po kayo matutulog. Bakit nga ba kasi yung boses ng pastor pampatulog po ninyo? Opo. Opo. Pag nagsimula na po yung pastor nag-preach, nagsimula na rin po kayo ng padosing-dosing. Opo. But anyways, I hope nauunawaan niyo po tuwing maririnig niyo po yung salitang commit or commitment. Ano po? Amen? Pero alam niyo ba na pagka may commitment tayo, alam niyo po, hindi niyo lang napapansin, but there is a power behind that. Meron pong napakaganda na gawin po sa buhay po natin. Pag sinabi natin power, the ability to act or produce an effect. Tingnan niyo po, pag gumawa ka ng commitment mo, hindi niyo alam, may ano yan, may power yan. Oo. May kapangyarihan yan. Kaya nga pag sinabi natin power, it means may abilidad yan. Nagpuproduce yan. May mapuproduce yan na magugustuhan natin sapagkat commitment natin ito sa Diyos. Tingnan niyo po, pag kayo po ay nagpatuloy sa hindi tama, alam niyo ba na meron din pong mapuproduce yan sa buhay natin na hindi maganda? Pero kapag tayo po ay gumawa ng commitment sa Panginoon, na napakagandang commitment, sabihin niyo po, makakapag-produce din sa buhay ninyo na magugustuhan niyo yan. Bakit? Kasi wala pong gagawin sa atin ng Diyos na hindi natin magugustuhan. Tiyak magugustuhan po natin yan. Ibig sabihin, magiging blessing po sa atin yan. Now, tingnan niyo po dito sa binasa po natin. Sabi dito, commit thy works. Ano po ang i-commit natin? Yung works natin. Yung ginagawa natin. It means our action, our transaction, our
are activities, and the very implication of that word is a product. A product. Tingnan niyo po, wala tayong works, wala tayong gagawin na walang produkto. Wala tayong activities na walang produkto. Halimbawa po, uminom ka ng alak, may produkto yan. Halimbawa, manigarilyo ka ng manigarilyo, meron din pong product yan. Oo. Hindi mo nga lang magugustuhan yan balang araw. Pero, ano man po ang produkto na ating gagawin na commitment sa Diyos, mga kapatid, naniniwala ko na kahit hanggang sa simula, hanggang sa kalagitnaan, hanggang sa dulo ng ating buhay, hindi mo yan pagsisisihan yung produkto na gagawin mong commitment sa Panginoon. Sapagkat blessing yan. Blessing yan. At hindi natin alam, mga kapatid, yung mga ginagawa natin, ang commitment natin sa Panginoon, lagi kong narinig kay Pastor ito, meron po yung eternal value. Bakit gagawa ka ng isang bagay na walang eternal value? It's useless. It's a waste of time. Tingnan niyo po, gagawa ka ng isang bagay, ginamitan mo ng pera mo, ginamitan mo ng lakas mo, gumamit ka ng panahon, involve yung buhay mo, involve yung trabaho mo, involve yung pera mo, involve yung pamilya mo. Yung pala, mga kapatid, wala rin lang namang naidudulot na magandang sa ating buhay. It's useless. Kaya sabi ng Panginoon, commit thy works, your activity, your action, your transaction. Commit thy works. Kanino natin i-commit? Unto the Lord. Unto the Lord. Bakit? Sapagkat ang Panginoon po ay, who is God? God is eternal. God is an all-knowing God. Ang Diyos po ay eternal. Ang Diyos po ay makapangyarihang Diyos. In fact, ang Diyos po ang may-ari ng lahat. Siya ang nagmamay-ari ng buhay mo, nagmamay-ari ng buhay ko. Siya may-ari ng ating kaluluwa. Siya may-ari ng ating katawan. Kaya nga sabi ng Biblia, ano sabi ng Bible, mga kapatid? Your body is the temple of God. Siya may-ari ng oras, siya may-ari ng araw, siya may-ari ng kaluluwa mo, siya may-ari ng katawan natin, everything. He owns everything. The earth, the heavens, sabi ng Biblia, and the earth and the fullness thereof, God owns everything. Kaya sabi ng Panginoon, commit thy works unto the Lord. Unto the Lord, sa Diyos, sa Panginoon. And then ano sabi niya? And thy thoughts. And thy thoughts, it means your intention, your plan. Your plan. Tingnan niyo, mga kapatid, who knows our plans? Who knows our plans? God knows our plans. Alam ng Diyos ang pinaplano mo sa buhay mo. Alam ng Diyos yung intention mo sa buhay mo. And God knows everything. Ang Diyos, alam po niya lahat ng bagay. Kaya napakaganda, napakalaga na yung ating kaisipan, yung ating layunin sa buhay, yung ating purpose sa buhay, yung ating intention sa buhay, yung ating mga plano sa buhay, ay ibibigay natin sa Panginoon, sapagkat ang sabi ng Bible dyan, and thy thoughts shall be established. It means, mga kapatid, the word established, it means firm. Firm. It means fixed. Alam niyo ba na, ang hirap po yun na may plano ka na pabago-bago. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, yung unstable na mind, ay hindi kaaya-aya sa Panginoon. Unstable mind. Di po ba, mga kapatid, mamaya, sasabi mo, join ako sa choir. Mamaya, magsosolwining ako. Mamaya, wala ka na naman sa choir. Pabago-bago. Eh, ayaw ng Diyos yung pabago-bago, sapagkat ang Diyos na meron tayo ay hindi pabago-bago. Siya po ang nagbabago sa buhay natin. Kasi madalas tayo po ay hindi tama yung pagbabago natin.
Samantalang kailangan po natin magbago. Pero most of the time, yung pagbabago natin, hindi tama, mali. I hope nagkakaunawan tayo. Kaya sabi ng Bible dito mga kapatid, commit thy works unto the Lord. And thy thoughts, alam niyo ba, pagka ang pagka ang kaisipan mo laging involved ang Diyos. Nakikinig tayo. Come on, amen. Naranasan niyo na ba yun? Yung mga plano mo, yung iniisip mo sa buhay mo, laging involved ang Panginoon. Ano sabi ng Biblia? Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first. Pinakamaganda, Diyos lagi. May gagawin ka sa araw-araw, anumang gagawin mo, ay ang pinakamaganda mga kapatid ay Diyos lagi ang number one na merong involved sa ating mga gagawin, sa ating mga pinaplano, sa ating mga iniisip. Tandaan niyo po, sino pong may sulat nito? King Solomon. And who is King Solomon? The wisest man ever live on earth. Amen. Pero, napakatalino na po itong si King Solomon. Pero siya po ang nagsabi na yung isip natin ay kinakailangan involve ang Diyos dyan. Kasi most of the time, aminin natin hindi. Most of the time, hindi involved ang Diyos sa buhay natin. And that's the worst na pwede mangyari sa buhay po natin. Kaya sabi ng Bible dito, ang ganda po nito. Kaya napakaganda po yung temang naisip ng ating mga pastor. Nakita ko nung January ito, sabi ko, ito rin yung tema namin. Kaya sabi ng Biblia dito, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Napakaganda, firm, fixed. Amen? And then let's go to Psalms. Tingnan niyo po dito. Let's go to Psalms. Yung binasa natin kanina. I hope nakikita po natin na itong Book of Psalms, karamihan po dito ay awit ni David. Ganun pa man, ang magandang makita natin dito ay yung pong sinasabi po dito na siya binasa natin kanina, sabi ng Bible dito, the righteous. Sino po yung mga righteous dyan? Just. Sino po yung sinasabi dito na righteous? Of course, tayo mga anak ng Diyos. Amen? Ano sabi ng Bible dito? The righteous shall flourish. Wow, napakaganda yung salitang flourish. Alam niyo ba ibig sabihin yung salitang flourish? Blooming. Amen? Blooming. Ano sa Tagalog yung blooming? Namumukatkat. Yung pambira. Di ba? Blooming ka. Tingnan niyo yung mga kababaihan, pagka in love kayo, blooming kayo. Di ba? Blooming kayo. Kahit na matanda na yan, pero pag blooming ka, pambira, bumabata ng 1 oras lamang. Opo. Di ba bumabata ka, parang bisan sinasabi ka na, uy, ilang taong ba na, parang bata-bata ang tingnan. Bakit kasi blooming ka eh? Tingnan niyo po, ano sabi ng Bible dito? The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord. Alam niyo dito sa bahay-sambahan, hindi niyo alam, mga kapatid, hindi niyo alam, tinataniman tayo dito. Nakikinig tayo mga kapatid. Tinataniman yung isip natin. The thoughts. Yung kaisipan natin, yung puso natin, tinataniman tayo. Sunday morning may nagtatanim sa atin. Sunday afternoon may nagtatanim. Wednesday may nagtatanim. Kaya laging sinasabi ng mga preachers, ng mga pastor sa atin, huwag niyong imimiss ang Sunday morning. Huwag niyong imimiss ang Sunday afternoon. Wednesday, huwag niyong imimiss. Pati yung mga Bible studies ninyo. Anong sinasabi namin palagi? Huwag niyong imimiss yan. Bakit? Tuwing makakarinig lahat tayo ng salita ng Diyos, that's the time na tinataniman tayo ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible dito, those that be planted in the house of the Lord shall flourish. Mamumukadkad tayo.
Hindi tayo malalanta, kundi blooming tayo. Ibig sabihin, lalago tayo. Lalago tayo in the courts of our God. They shall, isipin niyo to ha, ang ganda to itong verse number 14 din. Ano sabi niya? They shall still bring forth fruit. Mamumunga pa rin sila, sabi niya, in old age. Wow! Akala mo, saan ka nakakitang mamumunga ka pa rin kahit matanda ka na? Magkakaanak ka pa. Mga kapatid, makinig kayo. Walang imposible pagka ang naitanim sa'yo, Word of God. Whatever age you have, because God is all-powerful God. Walang imposible kayo makita nyo. Merong isang matanda na po, siguro 60 years old. Nung panahon na yun, natuto pa ho magpiano. Nakikinig tayo? Kayo mga matatanda na ho, 60 na ako, 70 na ako. Hindi na ako matututo magpiano. Walang imposible sa Panginoon pag Diyos ang nagtanim sa inyo. Come on, amen? Kaya napakaganda po. Ngayon, ano yung napakaganda na makita natin na kapangyarihan ng bawat commitment natin na siyang nagdadala sa atin para tayong lumago. Amen? Number one, ito napakaganda. Growing is the process of Christian maturity and purified life or clean life. Alam niyo ba, pag lumalago ka, nag-grow ka, yan yung proseso na magmamature ka, lalago ka, hanggang sa isang araw, makita mo yung sarili mo, napakagandang buhay. Makinig kayo. Ano yung ginamit dito na illustration? Cedar. Cedar. Sabi ng Bible dito, the righteous shall flourish like the palm tree, he shall grow like a cedar in Lebanon. Unahin ko muna yung cedar. The cedar wood, ginagamit po itong cedar wood na ito, ginagamit po ito yung tinatawag na purification. Panglinis. In connection with scarlet and hyssop na tinatawag. Ano naman po yung hyssop? Yung word na yan, madalas yung mababasa yan sa Old Testament. Hyssop means a plant used for ritual cleansing purposes. Hyssop means a plant used for ritual cleansing purposes. A humble plant is springing out of the wall. An aromatic plant with stomatic properties. Alam niyo kung saan nakakuha ito? Cedar tree. Cedar tree. Cedar tree, mga kapatid, ay ginagamit ito para for cleansing purposes. Nais kong pakilala sa inyo yung ginamit ng Bible dito na tree yan, the cedar tree. Tinatawag po ito na the ancient tree. Kasama po ito sa tinatawag na ancient trees. Mga sinauna. Had reddish brown dark bark. Ito po yung itsura niyan. Reddish brown bark and sturdy trunks as much as 40 feet in girth. Yung kabilugan niya. Their branches, yung mga sangsanga niya, spread was wide. Napakayabong na kahoy ito. They bore cores some 5 inches long. They have bright green ribs about 1/2 inch long. Pakinggan niyo to. They grew slowly. Pag tumubo ito, mabagal lang siya yung kanyang growing. Alam niyo ba, ang paglago hindi po pabilisan? Kung mabilis ka man lumago, salamat sa Panginoon. Hindi naman po siguro kasalanan yun. Pero mga kapatid, katulad ng cedar tree, they grew
slowly, and their wood was fine, price, architectural uses. Yung kahoy nito ay napakagandang gamitin ito sa mga architectural na paggagamitan. The cedar was tall, malaki po ito na kahoy. According to Isaiah 2:13. Pero makita nyo, with beautiful branches. Maganda po yung mga sasanga nito. And for a shade, ginagawa po itong shade ng mga tao. Ginagawa po yan. Silungan. Kasi mahaba yung mga sanga niya. Magandang kahoy, magandang uri. Tapos, magandang shade yan. Especially, siyempre, pag summertime, doon sila magsisilong. Its wood was suitable for mast of ships. Ginagamit po yan sa mga barko. For beams, pillars, boards, and carved work. Of this noble tree, much of the temple was built. Actually, ito po yung ginamit nung nagpatayo si Solomon ng kanyang bahay. At marami pang mga important public na pagkagamitan itong kahoy na ito. In other words, napaka-useful itong kahoy na ito. Na makinig kayo. Hindi man kayo mabilis lumago na Christian, katulad ng cedar tree. Pero makita nyo, pag lumago naman itong cedar tree nito, halos lahat, mga kapatid, ay very useful. Ganyan po ang Kristiyano, mga kapatid. O sabi mo, parang hindi ko matutunan yung mag-soul winning. Hindi ko matutunan yung kumanta sa choir. Hindi ko matutunan yung mag-Bible study. Parang hindi ko matutunan yung magsuot ng ganito, ganyan-ganyan, whatever, mga kapatid. Pero hindi nyo alam, pagka gumawa lamang kayo, maaring isang pirasong commitment lang yan. Isang piraso lang yan. Pero hindi mo alam, yung isang pirasong commitment, mga kapatid, na ginawa ninyo. Sabi nyo man na, parang ang tagal ko namang matutunan na ito. Pero mga kapatid, hindi po ito nakukuha sa pabilisan. Just like the cedar tree. Yung cedar tree, ano lang yan? Pagka lumaki yan, utay-utay yan. Utay-utay yan. Pero pag yung lumaki naman yan, it's a tall tree. Pero makita nyo mga kapatid, yung mga branches niya, it's a very beautiful. Makinig kayo. Kung meron mang napakaganda sa mata ng Diyos, na anak ng Diyos, na tuwing ang Diyos ay titingin sa iyo, sasabihin ng Panginoon sa iyo, you are so beautiful for me. Ay wala nang iba mga kapatid, kundi yung mga anak ng Diyos na merong commitment na nagsasabi, kailangan ko lumago, kinakailangan ko matutunan na ito, kinakailangan ko lumago, lalago ako, hindi man ako mabilis na lumago, pero kailangan ko lumago. Hindi mo alam mga kapatid, you are the one na tinitignan ng Panginoon. Gusto ko itong anak ko na ito. Kaya pinakamaganda mga kapatid, lumago tayo sa pananampalataya. Gumawa tayo step by step. Step by step. Magsisimula ka sa number 1. Magsisimula ka sa number 2. Magsisimula ka sa number 3. Nagkakaroon tayo mga kapatid. Hanggang sa makita nyo, sabi ko sa inyo, ang paglago hanggang sa mag-mature tayo, ang paglago hanggang sa tayo mula sa maruming buhay hanggang sa unti-unti makikita nyo, wow, salamat sa Panginoon, nag-give up ko na yung anak ko. Nag-give up ko na yung sigarilyo ko. Unti-unti lang, hanggang sa makita mo, yung suot mo ay may magandang kasuotan ka na. Pang-Kristiyanong kasuotan na. Hanggang sa isang araw makita mo, kumakanta ka na sa choir. Hanggang sa isang araw mga kapatid ay nagsishare ka na rin ng gospel.
Hindi man bigla lahat yan na natutunan mo. Pero unti-unti, nagsimula ka sa paisa-isa. Nagsimula ka sa paisa-isa. Slowly. Sabi nga natin, slowly but surely. Amen. Tuloy-tuloy lang yan. Tuloy-tuloy lang yan. Hanggang makita yung mga kapatid, napakayabong na yung Kristiyanong buhay. Alam niyo, pagka ang kahoy mayabong yan, kagamit-gamit yan. Walang hindi makakita na pupunta dyan para sumilong. Nagkakaintindihan tayo. Amen? O, biro mo yan. Tinan nyo paano nagsimulang gawain dito. Kanina kinikwento ni Pastor Louie, ngayon 5 years na kayo. Alam nyo kagabi, kukwento nga kami ni Pastor Bernard. Wednesday, meron naging bisita. Isang nanay, 2 anak. Mabuti na lamang may church. Pumunta sa church, sabi niya, Pastor, pwede ba ako makitulog dito? Dahil ang ginawa sa kanya ng kanyang ka-live-in partner, binugbog siya. May mga sugat-sugat pa dito sa ulo. Sabi niya, Pastor, pwede ba ako makiusap? Pwede ba ako matulog dito? Ayoko muna umuwi sa amin kasi yung asawa ko binubugbog. Yung ka-live-in ko, hindi naman niya asawa, hindi naman sila kasal. Kita mo talaga, tapos kagabi nandun pa, kaninang umaga nandun pa. Sabi ko kay Pastor Bernard, paano kung wala silang makitang shelter na ganyan? Yeah. Hindi naman sila pupunta sa station, hindi. Mas gusto nila sa simbahan. Nakampante sila doon. Hindi nyo ba alam na ganun din tayo? Kaya makita nyo dito, ano sabi ng Bible dyan, sa binasa natin kanina, 92, balikan natin. Those, sabi niya, that he be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Kaya dito mga kapatid, kanina, devotion kami, sumama sa devotion. Nakikinig. Kaya dito mga kapatid, pag tayo pupunta sa simbahan, huwag kayong papayag na matapos ang mensahe ng Diyos na wala kayong ginawang commitment. Yan ang pinakamaganda. Sapagkat bawat mensahe ng Diyos ay hindi yan ibibigay ng Diyos sa iyo. Hindi yan ipaparinig sa inyo, sa atin mga kapatid, na walang sadya ang Diyos sa iyo. Walang plano ang Diyos sa iyo. Walang intention ang Diyos sa iyo. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, yung plano natin, yung intention natin, yung purpose natin sa buhay ay mangyari, yung gustong mangyari ng Diyos na purpose niya sa ating buhay, hindi yung sarili nating purpose. Kaya nga doon sa pinasa natin kanina, yung text natin, ano sabi ng Bible dyan? Commit thy works unto the Lord and thy thoughts, your plan, come on, amen, shall be established. It means fixed, it means firm. Para hindi sayang, hindi tayo nagsasayang ng panahon, sapagkat ang panahon, hindi po natin maibabalik. Yung edad mo, hindi mo maibabalik. Yung lakas mo, hindi mo maibabalik. Hindi mo pwedeng sabihin ngayon, 50 ka, ay gusto ko maging 40. Isip mo lang yun, hindi mo na maibabalik yun. Kaya ang pinakamaganda mga kapatid, kayo mga kabataan, habang malakas pa kayo, gamitin nyo. Kinakailangan mga kapatid, yung isip ninyo, yung plano ninyo, kinakailangan ibigay nyo sa Panginoon. Kinakailangan may eternal value yan. Kinakailangan may connection sa Diyos yan. Or else, you just wasting your time. Nagsasayang ka ng oras, nagsasayang ka ng panahon, nagsasayang ka ng lakas. Kanino nyo ibibigay yung lakas ninyo? Di ba dapat doon sa nagbigay ng ating kalakasan? Kanino na natin gagamitin yung pera natin? Di ba yung nagbigay ng pera sa atin? Yung pera natin, yung pera mo, hindi iyan. God owns everything. Yes. Oh, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo. Kaya napakaganda na makita natin ito. Isang araw, makita mo. Alam nyo, hindi naman agad nagsuot ako ng necktie. Dumating ako sa church, 1995. Nakasuot.
Nakapantalon ako ng maong. Tapos nagkaroon ako ng long sleeve, nagkaroon ako ng necktie. Alala ko yung kulay itim na necktie. Pag ganon. Tapos yung sinusuot ko na necktie ko ay kulay orange. Short sleeve. Paulit-ulit yan, nagsimula ako sa isang piraso. Hanggang sa nadagdagan yung damit, hanggang sa natuto ako magsaluining, hanggang sa kasama na ako sa choir, hanggang sa nakakapag-Bible study na ako, hanggang sa nadagdagan, hanggang sa isang araw sabi ko, ibigay ko na yung buhay ko sa Panginoon. Nag-full time na ako mga kapatid. Hanggang sa isang araw, tuloy-tuloy sabi ko, wala na akong ibang buhay, kundi ito na yung buhay ko. Maglilingkod ako sa Panginoon. Saan ako nagsimula mga kapatid? Pa-isa-isa. Slowly. Slowly. Hanggang sa habang lumalago ka, nagmamature ka. Habang lumalago ka, naiiwan mo yung pambatang pag-uugali. Nakikinig tayo? Hindi po bagay sa isang anak ng Diyos na matagal na, pero ang ugali mo, asal mo, yung manners natin ay pambata pa rin. Tingnan niyo po, di ba may sinabi si Paul dito in 1 Corinthians chapter 13 in verse number 11. Buksan po natin ang Bible natin. Maganda kasi ito. Ano sabi ni Paul? When I was a child, I spake as a child. Normal po yun eh. Pag bata ka, magsalita ka, normal, pambata. Pero sabi niya, I understood as a child. Yung pangunawa mo ay siyempre pambata. Pero sabi niya, hindi po siya tumigil doon. Amen? Hindi siya tumigil doon sa pagiging bata. Ang sabi niya, and I thought as a child, yung kaisipan mo, yung plano mo, pambata. Mga kapatid, hindi na babagay sa matanda na, pero ang plano mo, kaisipan mo, ang mga plano mo, pambata pa rin. Kaya sabi ni Paul dito, but when I became a man. Di ba? Anong ibig sabihin ni Paul? Nung siya medyo nagmamature at nagmamature na siya. Sabi niya, when I became a man, ano sabi niya? I put away childish things. What is childish things? Immaturity. What is the very root of immature? Hindi lumalago. Hindi nag-grow. Hindi nag-grow, kaya napakaganda mga kapatid. Dapat gumawa tayo lagi ng desisyon. Pag nakinig tayo ng preaching, gagawa ko ng desisyon ngayon. Alisin ko na ito, at ito naman ang kukunin ko. That's growing, di ba ba? Amen? O aalisin ko na yung makamundong ugali ko, yung childish ko, makamundo na pag-uugali ko, pangmundo na kaisipan ko, pangmundo na pangunawa ko, alisin ko na yun, pero papalitan ko ng pang-Kristiyanong kaisipan, pang-Kristiyanong pangunawa, pang-Kristiyanong manner. Huwag tayong pumayag na makura yung good manners natin. Ayun, nakikinig tayo. Amen? Nakakatakot pag nakurap yung good manners natin. So, kapatid, just like the cedar tree, lumalago yan slowly. Amen? O kayo mga nag-violin, natuto ba kagad kayo nag-violin? Hindi. Slowly. Utay-utay. Little by little, step by step. Hanggang isang araw, wow, marunong mo na mag-eng-eng, sabi nga ni Pastor. Di ba? Dati hindi ka marunong mag-eng-eng. Ngayon, taga-eng-eng ka na. Di ba? Bakit? Step by step. Step by step. O, tinan yung mga mothers dito kanina. Di ba? Yung iba sa inyo, medyo takot ka pa sa microphone. Hindi siya na lang.
Pero, tinan mo, kanta ka ng kanta, kunin mo yung songbook. Pagdating sa bahay, balik mo lang. Ha? O kaya agahan mo pumunta sa church. 15 minutes, 20 minutes. Habang naghihintay ka, kumakanta ka dito. Hanggang sa isang araw, makahiligan mong kumanta sa Panginoon. Hanggang sa isang araw, sasabihin, Pastor Louie, pwede ba ako mag-solo? Pwede mag-solo pa uwi. Hanggang sa makita mo, nagsosolo ka na. Diba? Kasi bakit nagugustuhan mo ng kumanta sa Panginoon? Amazing grace. Wonderful grace of Jesus. For God so loved the world at Calvary, it's so sweet to trust in Jesus. Oh, amen. Hanggang sa makita mo, pag kinakanta mo, wow, Panginoon, thank you so much. Ha? Makita mo, sumasayaw ka na. Ha? Bakit nag-i-enjoy ka sa mensahe ng kinakanta mo? Ha? Dati, nakikipag-chismisan ka. Pero, anong pinalit ng Diyos? Anong ipinalit mo? Awitin para sa Panginoon. Hindi ka naman dating ganyan, di po ba? Amen. Pero nagsimula yan, slowly. Just like the cedar tree. Slowly lang. Pangalawa. Sabi ng Bible doon sa binasa natin, sa text natin, balik po tayo doon sa Psalms. Sabi ng Bible dito, the righteous shall flourish like the palm tree. Sa ating paglago, mga kapatid, you will enjoy the beauty of growing and a victorious life in Christ. Alam mo, pag lumalago ka, mapapansin mo yung kagandahan ng paglago. Nakikinig kayo, mga kapatid. Mapapansin mo yung transformation ng ating buhay habang lumalago tayo. Come on, amen? In fact, tinan mo yung mga nanay dito, kanina kumanta dito. Mga nanay, dati hindi naman ganyang batang tignan ang itsura ninyo. In fact, mga kapatid, kung wala kayo sa simbahan ito, wala kayo sa Panginoon, wala kayong Kristo, hindi kayo nakapakinig, hindi kayo nataniman ng salita ng Diyos. Kapatid, wala kayong ganyang saya. Wala kayong ganyang buhay. At sa oras na ito, wala kayo siyempre dito kung hindi ka nagsimula sa Panginoon. Alam niyo kung saan kayo nagsimula? Panginoon, tinatanggap kita as my Lord and Savior. That's commitment. That's commitment. Anong kasunod? Panginoon, susunod na ako sa iyo in water baptism. Hanggang sa tuloy-tuloy na. Kayo mga tatay na nabugbog ng bisyo. Hanggang isang araw, ano sasabihin ninyo? Oo, ayaw ko na ng alak. Bakit? Ang bit-bit mo ngayon ay Bible. Amen? Dati ang bit-bit mo, sigarilyo. Ang bit-bit mo, alak. Ang bit-bit mo, si sister, ano nga kanina? Sis, ano pangalan? Michelle. O, biro mo yan, nilahalaklak niya yung ano, beer. Grande. Ha? Di ba yung malaki sinasabi mo kanina? Nilalak niya. Grande yun eh. Beer. Ha? Pero ngayon nawala lahat yun. Step by step. Amen? O ngayon, nandito na siya nagagamit ng Panginoon. Ha? At ang maganda dito, walang limitasyon ang pagbubunga natin sa ng Panginoon. Hanggang sa old age natin, namumunga ka pa rin. Hanggang sa old age natin, namumukadkad ka pa rin. Hindi ka tulad ng iba, bata pa, losyang na. Bakit walang paglago? Walang Diyos. Alam niyo yung blooming na tao, hindi nakakasawang tignan. Oh, amen? Ha? Nakikinig kayo mga fathers. Di ba pag blooming yung misis mo, kailan blooming yung misis mo? Pag dumarating ka. Okay, pangit naman, blooming pagka ano, wala ka, delikado yun.
Pero hindi rin naman po masama, Kristiyano naman tayo. Huwag yung lagyan ng laman yun na hindi maganda. Oh. Alam niyo itong cedar tree, ay, ito po yung kahoy na sinasabi ng Bible dito sa Song of Solomon, na sabi niya, "This thy stature is like to a palm tree, and thy breast to clusters of grapes." Kasi itong palm tree na to, napakatayog ito. At pagka tumayog ito, yan naman yung nagpapaganda sa kanya. Oo. Alam niyo ba, pag matayog ka na Kristiyano, hindi ka kayang abutin ng anumang panloloko ng salibutan ito. Kaya gusto ng Panginoon matayog yung pagiging Kristiyano natin. Mataas na pagiging Kristiyano. Mataas na uri ng pagiging Kristiyano. Kaya nga, tingnan nyo, laging sinasabi sa atin ng ating mga pastor, saan tayo dadalhin? Sa mataas na uri ng paglilingkod sa Panginoon. Sa matayog na uri ng paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo dadalhin sa mababang uri. Hindi tayo dadalhin sa pakurot-kurot lang. Hindi tayo dadalhin sa pahapya-hapyaw lamang. Hindi tayo dinadala sa paglilingkod sa Panginoon sa paglago na sulpot-sulpot lamang. Alam niyo, sabi ko nga, alam niyo, napakadelikado yung sulpot-sulpot tayo sa gawain ng Diyos. Halimbawa po, pagka Diyos naman ang susulpot-sulpot lang sa buwan natin. Tapos tayo. Pero kita nyo, kahit na ang Diyos, kahit tayo, hindi tayo permis, hindi tayo dire-diretso, mga kapatid. Pero ang Panginoon, dire-diretso siya, faithful siya sa atin. Because sabi ng Bible, we have a faithful Creator. Matapat ang Panginoon. Makinig kayo, meron akong, kung nagbabasa po kayo, alam niyo ba si Lot? Si Lot, matagal sa Sodom and Gomorrah. Sabi ng Panginoon, Lot, tumakbo ka na sa mountain, sa bundok. Susunugin ko na ang Sodom and Gomorrah. Alam niyo ba saan nasabi ni Lot? Panginoon, sabi niya, hindi ko kayang mamuhay sa bundok. Pwede ba, Panginoon, sa Zoar kami? Zoar. Ano ibig sabihin ng Zoar? Little, maliit. Kasi maliit lang na lugar yon. Nung sinunog ang Diyos ang Sodom and Gomorrah, alam niyo kung anong in-spare lamang niya? Zoar. Very close po yun, pwedeng madamay. Pero in-spare ng Panginoon. Alam mo kung bakit? Alang-alang kay Lot. And who is Lot that time? Alam naman po natin si Lot, mga kapatid, backslider siya. Pero kahit na backslider si Lot, ano sabi ng Panginoon? Nung nag-request si Lot, granted kagad sa Panginoon, sige, alang-alang sa'yo. I will spare Zoar. At doon po sila tumakbo. Mag-aama. Pero mga kapatid, babasahin yung Bible, hindi rin po sila tumagal doon. Alam mo kung saan sila tumakbo? Pa rin, mountain. At doon sa bundok, mga kapatid, nangyari po yung hindi dapat mangyari. Kaya sana dapat maunawaan nyo kung kaano kahalaga ang simbahan na kung saan dyan ka tinala ng Diyos. Diyan ka tataniman, dito kay tataniman, dito kay tataniman, dito kay tataniman ng Diyos. Isang araw, mga kapatid, makita nyo, you have now a victorious life. Sapagkat ang palm tree, isa sa mga simbolo ng palm tree is victory. Victory. Amen. Kaya kung gusto nating magtagumpay, mga kapatid, ng ating Kristiyanong buhay, may matayog na paglilingkod, mga kapatid, ay patuloy tayo. Let us allow ourselves to grow in the Word of God. To grow spiritually. Ang paglago, kapatid, ay non-stop. Ang paglago ay walang katapusan. Tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy. Kaya hindi natin
niyo pwedeng sabihin na, oy, sila na lang makinig ng preaching, dito na lang ako. No, hindi po pwede yan. In fact, kapatid, alam niyo ba kung totoong lumalago ka, bawat preaching dapat, hindi mo dapat tutulugan. Bawat preaching, nai-enjoy mo kung lumalago ka. Ito honestly yan. Hindi ko sinasabi sapagat nandito si Pastor. Ano pag makikinig ako kay Pastor, ang inaabangan ko sa kanya, yung mga kung tawagin namin ay mga pasabot niya. Ano-anong meron dito sa katotohanan dito? Eh, hindi nyo lang alam mga kapatid. Hindi nyo alam, pag natulog ka, meron kang ma-miss. Nakatotohanan na hindi mo dapat ma-miss. Kaya pag nakinig tayo ng salita ng Diyos, lagi nating ipapanalangin, nasasabihin natin sa Panginoon, makikinig ako mamaya sa preaching, Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday. Panginoon, abuti mo yung aking pangangailangan sapagat gusto kong lumago para sa iyo, Panginoon. That's commitment. Amen. Kaya kung gusto natin magtagumpay ng ating buhay, just like the symbol of palm tree, kapatid, lumago tayo. Sabi nga ng Bible dito, the righteous shall flourish like the palm tree. The palm tree. Palm tree is a symbol of victorious victory. Victorious life. Amen, mga kapatid. Tingnan niyo po dito sa 1 Corinthians 15. Ganda po nito. Doon po tayo. Tingnan niyo kung anong klaseng tagumpay meron tayo, mga anak ng Diyos. Ano sabi ng Bible dito? Oh death, where is thy victory? Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? Mga kapatid, hindi nyo ba alam na simula nung tinanggap natin si Kristo as our Lord and personal Savior, sabi ng Biblia mga kapatid, wala nang hindi na pwedeng magtagumpay ang kamatayan sa buhay natin. Come on, amen. Ano sabi ng Bible dyan? Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But, oh maganda tong verse na ito. Ano sabi ng Bible dyan? But thanks be to God, which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya ano sabi ng Bible dito? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Mga kapatid, pag lumago tayo, gagamitin tayo ng Panginoon at habang lumalago, nag-i-enjoy tayo sa ating mga ministries, nag-i-enjoy tayo sa ating mga commitments, malayan natin mga kapatid, makikita nyo dito, unmovable na tayo. Fix na tayo. Di ba yun ang gusto mangyari ng Diyos sa atin? Commit thy works unto the Lord. Amen? Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established, fixed, firm. Pinakamaganda mga kapatid, maging unmovable na anak tayo ng Diyos. Amen? Hindi yung kaya tayong bunutin ng salibutan, kaya tayong ugain ng salibutan, kinakailangan fix tayo, kinakailangan firm tayo. That's the power of commitment in our growing. Magiging unmovable tayo. Victorious yung buhay natin. Successful yung buhay natin. Kapatid, gusto natin maging matagumpay sa pera, gusto natin maging matagumpay sa trabaho natin, sa opisina natin, pero dapat mag-commit din tayo sa Diyos na higit na malaga na dapat magtagumpay sa ating buhay ay yung Kristiyanong buhay natin. That's the best na dapat magtagumpay sa buhay natin. Na ngayong gabi mga kapatid, why not get this too? The palm tree and the cedar tree. Amen? Lumalago. Hindi man mabilis yan. Dahan-dahan man yan. Slowly man yan. Pero tuloy-tuloy yan. Ha?
Katulad din po yung palm tree. Hanggang sa maging matayo ang buhay natin. I hope naunawan natin ngayong gabi mga kapatid. At isang araw, masasabi mo, oh, salamat sa kapatid na ito. Do you remember sino yung missionary sa Africa? David Livingstone. Alam niyo ba kung saan siya? Ilang taon siya dun sa Africa? 60 years. Alam niyo ba kung paano namatay yun? Namatay na nakaluhod. Nagpipray sa Panginoon. A victorious life. Kaya ngayong gabi mga kapatid, why not get these two symbols na ginamit ng Diyos dito para mamukadkad yung buhay natin bilang anak ng Diyos. The palm tree and the cedar tree. Tuway po tayo lahat. Ngayon pong gabi, siyempre